Ito yung tanong, bakit Korean prank? Hindi ka naman mukhang Koreano. So, yan yung mga tanong ng ibang mga viewers sa mga comment nila sa Facebook, sa YouTube, sa TikTok, no? So, kung bakit daw ba nagpapanggap ako ng Korean, hindi naman ako mukhang Koreano. So, eto, sasagutin natin yan, no? Kung bakit, ano ang dahilan. Kung meron ba akong lahing Koreano, kung galing ba ako ng Korea nagtatrabaho na dati, kung may planong magtatrabaho sa Korea. So yan, sasagutin natin yan. So alam ko may mga followers ako dito na nakaalam na kung bakit ko ginagawa ito, no? Kasi may vlogs kasi ako nito na nakaraang taon pa na pinaliwanag ko rin kung bakit ako nagko-Korean prank, no? So ito sa mga bagong followers natin dyan, sa kaalaman ninyong lahat kung bakit nagko-Korean prank ako. So actually 9 years na po akong bumabiyahe as a TNBS driver, no, or Grab driver. So 2017 meron pong hindi magandang karanasan na nangyari sa pagbabiyahe ko, no. So nagkaroon ako ng meron akong sakit, no, meron akong anxiety disorder. Hindi ako sure kung anxiety disorder or basta meron akong panic attack, meron akong anong tawag yung parang basta anxiety, trauma, depression, di ko alam, basta di ko may paliwanag kung anong klaseng sakit ito eh. Basta ang nararamdaman ko is yung kapag naalala ko yung nangyari sa akin, parang nininervyos ako, kinakabahan ako, pinagpapawisan ako ng malamig, tapos namamanhid yung dito ko, tapos yung parang nangangasim yung sikmura ko, ganyan. Pag nagugutom ako, pag sobrang busog, ganon din, kinakabahan ako, parang hirap huminga, ganon, parang kailangan ng relax, inhale, exhale, ganon lang. So yun, meron akong anxiety disorder, parang hindi ko alam kung yun ang tawag, basta may anxiety ako, no, panic attack yan. So dahil ito sa nasobrahan ako doon sa iniinom kong energy drink, nagpalpitate ako dito, sobrang bigat sa dibdib, sobrang lakas ng kalabog. Gabi yon, pagod ako, uminom ako noon. So after noon, doon na nagumpisa. Kinabukasan, sa sunod na araw, sunod na buwan, sabi ko di na ako komportable sa pagdadrive. Parang pag naalala ko yung nangyari sa akin, parang mauulit-ulit, parang aatakihin ako sa puso, parang ganun. Tapos parang natatakot na akong mangyari siya ulit, no. So yun, pa-check up ako sa doktor. Sabi ng doktor, wala kang sakit, ano yan, lahat sugar mo, laboratory okay lahat, walang problema yung yung sa laboratory ko. So nangyari yan 2017. So doon ako nakapag-decide na sabi ko ayoko nang mag-Grab, ayoko nang bumiyahe, kasi habang nasa biyahe ako, kinakabahan ako pag naalala ko yung mga nangyayari sa akin. At parang takot akong bumiyahe, lalo na pag malayo ang biyahe, expressway, ganyan, papuntang Alabang, papuntang Rizal, sa Antipolo, yan, parang takot na akong bumiyaheng malayo ang biyahe. Tapos pag ginabi na ako, parang hirap akong huminga pag nagpapanik attack ako. Tapos takot ako sa skyway, takot ako sa mataas. Pag makikita ko, parang iba yung feeling. Talagang feel ko parang katapusan ko na ba, parang ganon. Pero yun pala ay nasa isipan mo lang na wala kang sakit. So doon nagumpisa na maghanap ako ng ibang trabaho, na sabi ko gusto ko pagpapawisan ako magtrabaho, ayoko nang mag-drive, ayoko nang bumiyahe, mag-resign na ako. So yun, nakita ko sa Facebook na merong trabaho sa Korea, no. So nag-aral ako ng Korean language, pero nagda-drive pa rin ako kasi wala akong ibang trabaho pagda-drive lang kumbaga parang sabi ko, sige, tuloy-tuloy na lang ako mag-drive, pero mag-aral ako ng Korean para yung isip ko is ma-divert, mapalitan yung takbo ng iniisip ko. Kasi pag meron akong mabalitaan na isang driver inatake sa puso, parang
parang patay, susunod na yata ako. Parang natatakot ako. Pag makabalita ako ng may mga na-stroke, ganyan, natatakot ako. Kaya sabi ko kailangan ibahin ko yung takbo ng utak ko. So nag-aral ako ng Korean language para magtrabaho sa Korea. So yun, habang nagtatrabaho ako, nagda-drive ako, tapos andyan pa rin si anxiety. Umaatake pa rin siya pag napapagod ako, pag nagugutom ako, nanginginig ako, namamanhid ang katawan ko. Andyan pa rin siya. Nandito na ako sa tambayan namin, ni-rescue ako ng mga kasama ko. Actually, merong dumating kayo na ambulansya, tumawag yung taga Shell. Sabi nung sa ambulansya kung papadala ba ako sa hospital. Sabi ko, wala po akong budget ngayon, wala akong pera. Sabi sa akin ng doktor na kailangan mo ng kausap palagi pag nasa biyahe ka para ma-divert yung isipan mo. So yun, kailangan pala ng kausap ha. So yun, doon ako nagumpisang mag-vlog. Nag-vlog ako ng content sa biyahe, sa Grab, nagpapakanta ako dati. Maraming mga pasahero kasi habang nagdadrive ako, meron akong mga Korean language dito na nakasulat, mga Hangul. So yung mga pasahero ko nagtataka, bakit kami ganyan? Are you Korean, sir? So sabi ko, hindi po, Filipino po ako, nag-aaral po Korean. So doon pumasok sa isip ko na mag-Korean prank kaya ako. Ayun, nag-Korean prank ako, ganyan. Wala pang face mask noon. Ang hirap ng Korean prank ko dati nung una, pangalawatlong video nakapag-prank ako, walang face mask yan. First time kong gawin ito. Mampaprank ako ng pasahero. Talagang nilakasan ko yung loob ko na kailangan kong gawin ito para maiba, para maging masaya. Lagi akong masaya, pasahero ko masaya. So yun lang ang gusto ko, good vibes. Gusto ko lang maging araw-araw masaya. So nagprank ako, wala akong face mask. Kitang-kita mo talaga na talagang Pinoy ang muka. Tetsu. Teach you Tagalog? Ne. Konti. Konti. Pinoy ang mukha ko. Nakatatlong video ako, 2020 yun. January, February, nakatatlong Korean prank ako noon. Tapos March, lockdown. March 2020, lockdown, wala na akong content na Korean prank. So ayun, wala na naman. Talagang walang biyahe yon. So doon, andyan na naman si anxiety. Wala na, hindi na ako makagawa ng video nun. Tapos nung bumalik na yung biyahe namin, hindi pa rin ako makapag Korean prank kasi meron kaming plastic barrier dito. After na mga ilang buwan, doon na ako, sabi ko, yes, to pagkakataon ko na ulit ibalik yung Korean prank ko, yung tinanggal na namin yung barrier namin. So doon ako nagko-Korean prank pa rin, pero mababa pa rin yung views ko noon. Wala pa akong masyadong viewers noon at wala pa akong mga followers masyado at subscriber, no. So Korean prank pa rin ako. Kasi pinaghahandaan ko pa rin yung exam, no, kasi yung nasa isip ko kailangan ko magtrabaho sa Korea, yun pa rin yung nasa utak ko. Unang take ko ng exam, nakakuha ako ng 26 na score out of 40. 26 yung tamang sagot ko. Ang passing score ay 27. So hindi ako pumasa, kulang ng 1 point. So out of 40, naka 26 ako, tapos passing 27. My God, 1 point na lang eh. So 2022, September 2022, nag-take ulit ako sa PUA. Gusto kong sumubok ulit na mag-take ng exam next year. Ang passing is 22, tapos ang kuha ko lang ay 21. So kinulang naman ako ng isa. So hindi ko talaga makalimutan na kinabukasan nun ay nag-Korean prank ako. Doon na nag-umpisa yung nag-million views yung video ko ng mga taga UST students. So, sorry ma'am, it's a prank. Nakaka-break up pa lang. So sabi ko, gulat ako kasi ang daming natuwa sa video ko, Korean prank. Tsaka ang kagandahan nung Korean prank ko na yon is may face mask na kasi from pandemic tayo eh. Kumpara nung una na walang face mask, talagang halatang Pinoy. Pero nung after ng pandemic, yun, naka face mask na ako palagi. So nakatulong din yung face mask sa akin. Tapos yun, nag-million views yung video ko. Sabi ko kailangan
kailangan mag-level up ako, kailangan talagang mukhang Korean talaga yung accent ko, ayusin ko na. Kahit hindi naman talaga ako ganun kagaling magsalita ng Korean, kailangan gagayahin ko yung accent nila. Tapos hindi talaga ako mahilig sa kulay ng buhok, no? Hindi ayoko ko nang magpakulay ng buhok. Kaya ako lang ito ginawa dahil lang sa content ko. Dahil lang para lang makasurvive ako sa dinadala kong anxiety. So, yun, naging masaya naman ako sa ginagawa ko, no? Medyo si anxiety is medyo natatakpan ko na siya. Parang na-divert na talaga yung isipan ko dahil sa ginagawa kong Korean prank. Kasi, masaya na ako Masaya na ako sa pagbablog sa pagko-Korean prank ko Ang pa dito, hindi talaga ako sanay magsalita sa vlog, yung ganyan. Nako, hindi ako sanay kasi talagang mahiyain talaga ako dati. Oo, mahihain ako, hindi ako sanay humarap sa camera. Kaya ako lang talagang ginawa ito para lang makasurvive ako dito sa health condition na kung anong meron ako. So siguro yung ibang mga may anxiety dito ng mga followers ko, makaka-relate sila sa mga binabanggit ko ngayon, no? Hindi din talaga ako marunong mag-edit ng video. So natuto lang din ako, nagsi-search ako sa YouTube how to edit video. So yun, nag-umpisa akong mag-edit video, practice ganyan, ganito. So yun, talagang nalibang na talaga ako sa mga ginagawa kong pagbablog sa pagko-Korean prank. Kasi habang nag-edit ako, naging masaya na ako Natatawa ako sa mga ginagawa ko. So ayun, hanggang ngayon ito, na-survive ko yung anxiety ko. Actually, andito pa rin si anxiety, nasa isip ko pa rin pero madali ko na lang siyang nakokontrol ko na siya. Kumbaga pag umatake si anxiety, oops, umalis ka dyan. Nasa isipan ka lang, wala akong sakit, umalis ka dyan. So, yun lang, laging masaya, araw-araw, happy. Kaya yan yung dahilan kung bakit ako nagko-Korean prank. Sa mga mayroong anxiety dyan, so, you're not alone, no? Marami tayo. Kasi nung unang post ko rin na ganito yung content ko, marami rin nagko-comment na meron din silang anxiety, no? So, marami po tayo. Basta lagi nyong isipin, wala kayong sakit. Wala kayong sakit kasi napaka-healthy ng mga kinakain nyo, gulay, prutas, isda, kunting karne, napaka-healthy natin. Tapos kunting kanin, 'di ba? Wala tayong sakit, guys, no? Lagi niyo ilagay sa utak niyo na wala tayong sakit. Kaya natin 'to. Yung may mga anxiety diyan, kaya natin 'to. So ayun guys, maraming salamat at sana naunawaan po ng ibang mga viewers natin kung bakit ko ginagawa ito na Korean prank na hindi naman talaga ako mukhang Koreano. Yes, tama po kayo. Totoo po yung sinasabi nyo, hindi talaga dahil it's a prank lang po talaga. So yun, gusto ko lang po maging laging masaya araw-araw kasi napakaiksi ng buhay natin sa mundo. Kailangan natin maging masaya. Kung masaya ka sa ginagawa mo, tuloy mo lang. Maging masaya din ang iyong buhay. Totoo yan. At yan, maraming salamat po guys. At gagawa tayo ulit ng vlogs. Gagawa tayo ulit ng Korean pranks sa mga bukas. Babiyahe ako ulit bukas kasi coding ko ngayon. Yan lang po. Tuloy-tuloy lang tayo sa buhay. Let's go. Woo!